Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, more than 98,000 subscribers na po ang ating Ka Eric Celis YouTube channel. Yehey! Utang na loob ko po yan sa inyo, sa inyong kabutihang loob at pagsuporta, pagtitiwala at pagmamahal sa ating pinapanindigan po na advokasya para itaguyod at isulong ang mabuting pamamahala para sa ating mga kababayan laban sa kabulukan, kaabusuhan at mga pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa kasalukuyang administrasyon nila Marcos at Romualdez. Hindi po maaabot ni Ka Eric at ng ating channel ang paglago na ito kung wala po sa inyong tulong. Kaya saludo at maraming salamat po sa inyo, including po ang aming pagpapasalamat ni Ma'am Lorraine Marie Badoy sa patuloy na paglago at pag-angat ng ating channel at ng ating programa sa Bigwas ng Agila. Ayan. Uy mga kababayan, may breaking story tayo sa episode na to sapagkat hindi lamang ang tungkol sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos, ang tinaguriang the prodigal presidential sister. The prodigal talaga sa punto de vista yan ni Marcos Jr. at ng asawa nito na si Lisa Araneta at ang triumvirate nila, the evil triumvirate na tinatawag sa Pilipinas, pati si Romualdez. The prodigal sister, si Senator Amy Marcos. Mapait po yung mata ni Ka Eric kaya naluluha po ako. At the same time, natatawa sa mga pangyayaring ito. Sinagot po ni Reyna Mercedes, bayan yata ito sa Isabela, Northern Luzon. Ang pagiging Vice Mayor yata ni Attorney Respicio, Harold Respicio, ay sa province ng Isabela. Ito ang Reyna Mercedes. Iyon. Si Attorney Harold Respicio po ay nagpalabas ng kanyang maikli lang ngunit malutong na sagot sa NBI Director sa pagsasampa ng kaso o isinasagawang reklamo at case build-up. Dahil po sa pareho kaming kaso, inciting to sedition, sa kanya may dagdag lang. Inciting to rebellion, sa akin wala ako noon, tsaka yung unlawful use of means of publication. At ang sagot ni Attorney Harold Respicio, sabi niya, yay! Very animated yan eh. Si Attorney Respicio pag nagsalita, yay! Gumaganon po siya mga kababayan. Abogado po ito at the same time certified public accountant. No? Magagandang paaralan ang pinagmulan niya. I think he graduated his pre-law sa accountancy sa De La Salle University at ang kanyang law ay sa Ateneo de Manila University. So he's both a lawyer and a certified public accountant or CPA po. At sabi niya, wow, yes, yo, sabi niya, Respicio, ako ay kinakasuhan ni Matibag ng NBI at ito ang sagot ko sa kanya. Yay! Malutong na pagmumura, no? Matibag, sabi ni Respicio, you're a big fucking shit. Piece of shit. May pa-action pa, no? So, seriously talking, tuloy-tuloy po ang sistematiko na paggamit ni Marcos Jr. sa NBI para maging instrumento ng parang selective, undeclared martial law against targeted political opposition figures. Kapareho po ng ginawa sa akin, kay Ka Eric, kay Manong J. Sonsa, at ngayon kay Attorney Harold Respicio, at nung nakaraang mga linggo, yung pag-atake sa legitimate business establishment po nila dating Congressman Mike Defensor at ng kanyang pamilya. And more are coming, according to our sources from the NBI, na mga senior agents na hindi po nila mapipigilan itong pagrarampa. Pagrarampa talaga parang modelo, no? Modelo ng kaabusuhan itong si Melvin Matibag ng mga kaso na ito. No, para perwisyuhin ka, takutin, buligligin, at kung wala kang pera para panggasto sa mga legal services,
at pangangailangan sa pagsuporta ng abogado, talagang mapiperwisyo ka. Kagaya sa akin, I have 5 active cases in court. Halos linggo-linggo naghihiring po sa mga kasong ito, no, mga kababayan. At mantakin mo yan, so you have to request the presence ng iyong counsel, ng iyong tagapagtanggol na abogado sa katauhan nila Attorney Mark Tolentino at Attorney Bosantog. They have also their own needs to survive sa kanilang pagserbisyo bilang abogado. Hindi rin ni Ka Eric yan ma-provide, no? Puro na lang thank you halos, o pa-token, maliit-liit lang na mga pagbibigay pang fuel, no? Pang refund sa gasolina at sa disturbo sa kanila, but I cannot do it regularly. So si Attorney Harold Respicio po, ganon din ang kanyang kinakaharap ngayon. May posibilidad na multiple counts or cases of criminal complaints ang isasampa ng NBI, the new Private Political Operations Center for Political Demolition Job, na ginagawa ngayon ni Marcos sa NBI. No? This is very disheartening. Ibig sabihin po, nakakapanlumo, nakakawalang gana na tingnan pa ang NBI bilang isang supposedly professional law enforcement agency. Wala na. Ito na po ang nangyari ngayon. So abangan po natin kung ano naman ang mga karagdagang hakbang na gagawin pa ng mga political opposition personalities. Maliban pa dyan, syempre, atat na si Matibag na makabawi sa 2 bukol na nangyari sa kanya, sa kanila ni Trillanes, sa nabutata at nasuplak na Lusob Senado atake bato na operations nila ni Trillanes. Palpak, hindi nakuha si Bato de la Rosa at napadampot o napadukot at naipatapon sa ICC papunta doon sa kinalalagyan ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte at nakapuslit pa. Ayun, sa mga kababayan. At nagkaroon pa ng majority alignment of new senatorial leadership sa Senado. Nakuha po ang inisyatiba doon sa control ng mga special agents na mga senador serving at the interest of Marcos at ng kanyang mga diskarte sa pagtatabon-tabon dito po sa malawakang issue ng korupsyon at pandarambong. Mga senador na namaleta. At ang allegations na ito ay persistent laban kay Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson at mga kasabwat nila sa special operations ni Marcos. Nakuhanan sila ng inisyatiba ng lumutang at nakapagrehistro ng kanyang vote si Senator Bato de la Rosa in a plenary maneuver upang ma-take over ang majority block sa Senado ng mga karamihan Duterte-aligned senators at makuha nila ang liderato sa pamunuan ng Senado at pati na sa mga mahahalagang pagiging chairperson o committee chairman sa mga komitiba. Ayun. Ngayon, puntahan po natin itong inilabas ni Senator Amy Marcos na panawagan niya, na ibinubulgar niya that there is a very dangerous and sinister, masama na balak ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. upang itulak, at siyempre kasama dyan sila Romualdez, sina Martin Tambaluslos sa grupo na ito, at ang mga inner circle ng sindikato sa gobyerno na tinatawag ng mga taong bayan sa pangunguna ni Marcos Jr. na maglunsad ng panibagong tsatsya kung hindi na bulabog ang Senate Majority Realignment at hindi na take over ang liderato sa Senado. Na magkakaroon ng term extension ang lahat ng mga elected officials pati sa barangay at i-reset sana ang eleksyon through a special law, kung hindi man charter change, sa Kongreso at unti-unting ipapasok sa panibagong diskusyon na babaguhin ang saligang batas at ang forma ng gobyerno. Wow! It came no less than from the presidential prodigal sister. Yung nawawalang landas daw sa tamang landas ni Marcos
ng kanyang interes sa sindikato na gobyerno itong kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. So there are two options para mangyari ang Noel. Noel is no elections. At yan po ay dapat mabago ang konstitusyon in the guise of reforming the political and government system. At dahil daw matagal na itong konstitusyon na ito, ay kailangan ng i-revisit. But the main agenda is to stay on power. Mangunyapit at kumapit na parang mga toko for additional 3 years beyond 2028 at the minimum 2031. Pero pag binuksan mo kasi yan sa maniobra ng power extension at hindi na yan makokontrol, pwedeng mauulit muli yung nangyari nang naitayo ang diktadura ng Marcos Sr. mula doon sa antas ng pagdideklara niya ng martial law. Nanatili siya sa puder mula dapat 1972, wala na siya, o 73, umabot na hanggang 1986, no, mga kababayan. That means additional of 14 years, close to 20 years po, na hinawakan ng diktador na si Marcos Sr., na tatay ni Bongbong Marcos Jr., tatay din siyempre ni Amy Marcos. Itong si Marcos Sr. na nagkaroon ng pagkakataon na ikontrol at imonopolyo ang kapangyarihan sa gobyerno dahil po nakontrol niya mismo ang lahat ng ahensya ng gobyerno at sunod-sunuran sa kanya ang Armed Forces of the Philippines, kaya walang makapalag at hindi po napigilan ang naturang pagkamkam sa kapangyarihan. Mabuti na lang po at malinaw ang punto de vista na binanggit ni Senator Amy Marcos, that the charter change, for it to be supported by both houses of Congress, the lower house or the House of Representatives and the Senate, ay dapat maging palatabol, katakam-takam. No? Kaya term extension muna, 3 years, at panibagong sistema ng ating gobyerno, parlamento o kaya combined presidential parliament modified, parang pareho nung panahon ng batasang pambansa, pero si Marcos magiging presidente pa rin at magiging pinuno at kontrolado niya ang buong gobyerno lagpas pa sa termino niya sa 2028. And that is where the real danger comes in. Once ang kapangyarihan at poder sa mamamayan po na magtakda ng mga termino ng office o kapangyarihan na may hangganan ay tinanggal mo sa kanya at wala ng democratic exercise of electoral rights of the people to determine their public officials from the president down sa mga opisyal ng gobyerno, patungo po ang ating bansa niyan sa isa na namang panibagong yugto ng diktadura without the open public declaration of a martial law, the way it was done during the time of the previous Marcos Sr. government. At sa nangyayari ngayon, na ang NBI at iba pang mga instrumentalidad ng gobyerno like Department of Justice, ang Office of the Solicitor General, they are ganging up, no? Ginagang up nila, no? Ang mga personalidad at mga leaders ng democratic opposition movement sa Pilipinas, lalo na ang nakalinya sa Duterte political camp. Malinaw na talagang nagkakaroon na ng antas kapareho sa selective targeted martial law ang mga ginagawang hakbang ng ilang ahensya ng gobyerno, the way we are seeing right now how low the NBI from a real law enforcement professional agency to become a political demolition operator with the appointment of Matibag there sa NBI, mga kababayan. Pangalawa, may binabanggit si Senator Amy Marcos na hindi lang Chacha at Noel, kundi nais mismong pagtakpan ng kanyang mga pamilya. Well, sabi niya, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. May mga aligasyon na at may mga material evidence na lumulutang at mga testimonya na nasasangkot po sa korupsyon, malakihang pagkawala ng pundo ng gobyerno, paglimas sa kaban ng bayan, ang kanyang mga pamilya, si Speaker Martin Romualdez, na pinsan nila, ang kanyang pamangkin, na si Sandro Marcos, na kongresista sa Ilocos Norte, at ang kanyang kapatid na si BBM daw. Yun ang sabi niya,
hindi na ito maitatanggi at maitatago na talaga namang sumasabog ang iskandalo kung papaano na kinabang sa malawakan, sistematikong korupsyon at pandarambong ang kanyang mga pamilya, that she even mentioned ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Kaya nais nilang magkaroon ng charter change, no elections na mga maniobra para mailihis at mapagtakpan ang agaran na paglulunsad sana ng legal actions at totoong investigasyon at pagbubunyag dito sa tinatawag na the scandal of the century, the 1.9 trillion pesos na flood control, plunder, and systematic massive corruption. The greatest robbery of the government by the government itself under the Marcos Romualdez administration. So nakaangkla ang no-el scenario, no elections in 2028 and no more Sara Duterte in 2028 at no more Senate na hindi sumusunod sa kagustuhan ng Malacanang, kaya kailangang kapunin ang Senado by using itong taktika na mag-charter change, i-reforma ang gobyerno, mag-restructure, pero ang pinaka-substance ng purpose na ito ng no election scenario and charter change maneuver ay ang pananatili sa poder nila Marcos, nila Romualdez, and they will maneuver their power and authority para mawala na parang bula at hindi po sila mapapanagot at mapaparusahan at mababawian ng kayamanang pinagnanakaw nila mula po sa paglimas nila at pandurobo sa kaban ng bayan. Mabuti po at naibulgar ito sapagkat tinanong nga si Senator Amy Marcos ng I think it was Karen Davila. Sabi niya ni Karen Davila, kaya hindi kaya ikaw ay isyuan ng tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang in behalf of the President, referring to the Barker, the Marites, itong si Aling Claire Marites Castro nga, nagpapalaganap ka ng chismis. Sabi ni Senator Amy Marcos, sila nga, binabanggit niya sina Marcos, yung kausap ko mismo galing doon sa meeting nila. Oh, so there was a secret meeting or series possibly of secret meetings involving key personalities. Siyempre at the compass of Marcos Jr. And mind you, on Tuesday, I think that would be May 26, may National Barangay Captain Assembly na ipinatawag si Marcos Jr. Series ito next week at ang mga mahigit 42,000 na mga barangay captains titipunin sila. Kung hindi man lahat sa National Capital Region, ay mayroon pong mga regional level na assemblea. At ito ay kumpas ng Office of the President. At ang ini-estimate na pera na gagastusin, mga 8.7 billion pesos. Kasama na po dyan ang expenses sa travel and accommodation at ang pabaon. Wow! Allegedly 200,000 per barangay captain. Ito na ba ang binabanggit ni Senator Amy Marcos na elemento ng iligal na pagkonsolida at pagmonopolyo ng poder ni Marcos at pananatili niya sa kapangyarihan na tinatimingan lang nila na magkaroon ng dahilan para i-take over ang ilang functions of the government in the guise of preserving stability for the country. Pwedeng magkaroon ng scenario of destabilization using acts of terrorism or plan to execute terrorism para magkaroon ng emergency power si Marcos at series of events can unfold na pwedeng related ito sa self-designed, dinisenyo mismo na uri ng crisis that can put Marcos on top of the situation using extraordinary powers provided for him by the Constitution in the guise of preserving government authority and state function. Wow! Ibig sabihin po, posibleng magkaroon ng attack me, terrorize me. Yun ba ang ibig sabihin? Posibilidad po yan
para ma-justify ang Noel. At syempre, the convenient excuse, ituturo po ang opposition group ng mga Duterte. Ang pagtatago at pag-iskapo ngayon ni Senator Bato de la Rosa can be attributed to that, na magkaroon ng kaguluhan sa Mindanao, pero calibrated and self-designed by the government itself. Ito po ang mga teorya na lumalabas dito sa possibility how to justify a Noel in 2028. Noel is no elections. At paano po lalamutakin, no? At lalambutsingin ni Marcos at ng mga tauhan niya ang konstitusyon para mabigyan siya ng legal framework to consolidate and monopolize power illegally, pero magiging legal dahil kanilang lalambutsingin ang konstitusyon at babaguhin ito. At yun nga ang ibinulgar ni Senator Amy Marcos. Talagang ang kapangyarihan, kapag hindi po ito iningatan at ginamit ng tama sa interes ng taong bayan, ikaw talaga ay malalasing at magugumon ka sa lason ng kapangyarihan. At hindi ka lamang magnanakaw at mandurobo at mandarambong sa kaban ng bayan, kundi magiging bulok ka na rin sa layuning mananatili ka hanggat maaari sa kapangyarihan at poder kahit na tatapakan mo na ang demokrasya ng sarili mong bayan. Doon tayo patungo kung ating titingnan itong pagbubunyag na ginawa ni Senator Amy Marcos laban mismo sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. at sa mga alipores nito sa isang sindikato na uri ng gobyerno na umiiral sa kasalukuyan. At dapat nating bantayan sapagkat taong bayan pa rin po at sama-samang pagkilos ng nagkakaisang mamamayan na matapang po na maninindigang itatakwil at lalabanan natin ang panunumbalik ng diktadura at pangangamkam ng poder at kapangyarihan at ang pagkamatay ng demokrasya sa ating bayan. That we have to prepare. Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay at panonood at pakikinig sa ating Ka-Eric Celis Balita at Talakayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay!